Hi guys! Isa na naman pong vlog ang aking isi-share ngayong araw kasama ang aking mga kapatid na mga mahal ko sa buhay at ang aking nag-iisang unika iha. So eto nga guys, papunta kami sa Binangonan, Rizal at dito nga kami unang nagtagpo sa Robinson sapagkat dito kami susunduin ng aming driver. Pero bagong muna nga yan guys ay pumunta muna kami sa ATM machine para mag-withdraw ng pera na panggastos. I mean si sister para ang nag-withdraw. Sumama lang kami. Alas 11 na nga to guys ng umaga, ay alas 10 pala ng umaga nang pumunta kami ng Robinson at sinamahan namin si sister mag-withdraw muna ng kanyang pera at dahil mapapalaban siya sa gastos ngayong araw. So sinamahan na nga namin siya sa pila guys sa ATM Robinson. Ayan guys, habang naghihintay kami ay nagchichikahan kami magkapatid at yan, nakatapos na nga siyang mag-withdraw at yan, nilibre naman niya kami sa coffee shop na malapit sa Robinson. Habang naghihintay kami sa driver ay abala naman kami sa pag-order ng coffee at habang naman naghihintay sa order ng aking anak, ako naman ay nakapag-order na rin ng aking biscuit at sunod ko naman ang drinks ko. So in-order ko nga guys ay chocolate frap at ang in-order ng anak ko ay caramel frap at yung kapatid ko naman ay barako at si John ay barako rin. At ayan na nga guys at natapos na kami sa aming in-order at kami ay patungo na at papasok na sa sasakyan na aming kinuha. Ayan, papasok na nga kami guys at kami nagmamadali na dahil 5 minutes na o 10 minutes na naghihintay itong si Kuya Driver. Ayan, nakapasok na nga kami at nagmamadali na nga kaming lumarga patungong Binangonan. Ayan, tuntuan na nga ako sa akin. At ayan na nga guys, nakasakay na kami at binabaybay na namin ang Rizal patungo sa Binangonan, Rizal sa aming pupuntahan. So dalawang klase nga o dalawang location nga ang pupuntahan namin sa Binangonan ngayong araw dahil kami ay maghahanap or mag-viewing kami ng lupa na pagtataniman ng staycation ng aking kapatid na si Jonas sa lugar ng Rizal. So napili nga namin ang Rizal dahil ayan na nga guys, nandito na nga kami sa isa sa mga sikat na restaurant na dinadayo ng mga Antipoleño. Ayan, kung di ko pa nakakapunta dito, punta ka na. Maganda ang view daw dito kaya susubukan namin puntahan at suriin kung ano ba ang maganda dito sa lugar na to. Kaya halika, pasukin na natin to guys. Ayan, sinimulan ko nga mag-view or mag-videos dito sa may harapan at magpapasok sa hallway na to. Ayan, nakita nyo, ayan yung kanilang veranda, ayan yung canteen at ayan yung mga hindi na nga ako makapag video guys, nasa ibaba lang ang aking camera kasi nga ako ay shy type pero makikita nyo naman yung iba dyan. So pagpasensyahan nyo na guys ang aking kuha dahil hindi naman ako photographer or hindi naman ako videographer. O see,
Ayan, nandito na nga kami at nakapasok na nga kami guys. Medyo mahiyain kasi yung mga tao dito at nakakailang kasi mag-video. Akala nila sila ang binibidyohan, kaya naman hindi ko masyadong nilalabas ang aking camera. So, pasulput-sutput lang tayo guys. Ayan, ayun na nga sila Deo at nagsisimula na silang mag-photoshoot, picturean dito guys, at ako naman po ay nagbibideo habang sila ay nagpipicturean. At habang kami ay busy sa mga ginagawa namin dito guys, ang aking kapatid naman na si Lelen ay busy naman sa pag-order ng aming makakain. Ayan. Ayan, nakatapos na nga siyang mag-order at kami ay nakaupo na at ito ay nilalantakan na namin ang nachos. So, based on our taste or panlasa ay nakapasa naman sa amin ang unang in-order ng appetizer na unang binigay sa amin ng cruditos. Habang busy sila sa pag-ubos ng appetizer, nachos, ako naman ay busy sa pag-video ng tanawin dito guys. As you can see guys, makikita nyo puro puno at halaman na nasa paligid nito at mapapansin nyo marerelax kayo ng onte kung may problema kayo. Itong nakikita nyo guys, ito yung veranda ay hallway papunta sa kainan at papunta rin sa CR. Pero by the way, kagaling ko lang sa CR. So, papunta na ako nito doon sa kainan. Yan. Waiting area na kainan na rin sa at the same time. Ayan. Nakita nyo guys, ayan yung tanawin niya. Yung ibang mga table, ayan, nandyan lahat yung mga ano. Sa ngayon, yung oras na to ay katirikan ng araw, kaya walang masyadong tao, kaya solo namin yung banda dito. Ayan guys, nagsisimula na kaming makaramdam ng gutom kasi nagugutom na kami talaga nito guys. Imagine wala kaming almusal at kape lang at biskwit ang aming kinain sa Robinson at tumungo na kami dito. Ayan, ito na nga yung pagkain na hinihain sa amin at in-order ng aking kapatid. So makikita nyo guys, yung chicken napaka-crispy niya tingnan at yung sauce niya, yan. At syempre, nag-serve na rin ng 5 rice. So, hindi po kami palakain at hindi kami mahilig sa rice, sa ulam po kami. So, ang babanat po niyan si John John. So, yung oras na yan guys, sobrang takam na ako sa seafood kasi tingnan nyo naman guys, ang ganda ng seafood tingnan at yung solo na yan is halagang 3,000. So ayan guys, yung buffet na yan na in-order ng kapatid ko ay sinimulan na namin kainin. Inuna ko talaga guys yung seafood, syempre dahil may dig ako sa seafood kahit mataas ang uric acid ko ay kinain ko po at nilantakan ko at inuna kong kainin yung shrimp, yung hipon. Ayan, nagsimula na nga ako yan guys mag-live, mag-set ng camera para makita yung kung gaano kalaki ng subo ko. Joke. Ayan. At hinisimulan ko na nga guys at titingnan ko yung lasa kung papasado ba sa aking panglasa yung pagkain dito. Ayan. So, sa mga oras na yun guys, nagsisimula pa lang kami kumain. Hindi pa rin natitikman ni John John yung pagkain at nakita nyo naman hindi pa ako nakakasubo. Nagsisimula pa lang akong sumubo.
So, sa sobrang gutom ko guys, hindi ko talaga napansin or hindi ko nalasahan yung pagkain dahil gutom na gutom ako. So, ang nakapansin talaga ng panlasa, yung lasa ng pagkain ay yung kapatid ko na si Lenlen. Si John medyo busy pa sa cellphone kaya hindi pa niya nakakain. Pero yung mga siguro mga ilang segundo pa na ilang kain ko pa. So, yun nga guys, hindi namin naubos yung pagkain. So, hindi kami na warningan dito ng kapatid ko na si Deo na hindi siya ganun kasarap or hindi ganun ka pasado sa aming panlasa. So, ang ending ay tinake out namin yung pagkain, yung seafood hindi na talaga namin siya nakain kasi honestly, yung pinaka-honest review namin sa seafood is parang alam niyo siya guys, walang asin, walang betchin, wala talaga siyang lasa. Alam mo yung tipong malamig siya, hindi siya mainit. Tapos yung tipong hindi mo talaga siya babalikan yung lasa niya. So, ang naubos lang namin yung drinks, yung coffee tsaka yung drinks niya na colds. Pero yung ano talaga, wala na po talaga kaming babalikan dun sa chicken. Yung chicken wala talaga rin kalasa-lasa, wala siyang asin. So, ayan guys, sobrang dismayado kami guys sa aming pinuntahan kasi nagpagutom po talaga kami sa aming bahay para lang makakain kami ng marami. So, ayan, hindi kami naging masaya. So, uulitin guys, kung kayo ay pupunta sa isang lugar, make sure na magtatanong kayo lahat ng details, hindi lang sa view, hindi lang sa kung anong meron sila. Basta yung pinaka importante doon is hindi lang yung view ang itatanong nyo, kundi yung lasa ng pagkain kung may enjoy nyo, kasi sayang yung ibabayad niyo, hindi naman worth it yung lasa. Okay, bye!